Nabalita sa buong mundo kamakailan kung paanong sa Saudi Arabia napatalsik ang mga pogi nang dahil lang sa kanilang sobrang kagwapuhan. Bagamat sinasabing ang good looks ay asset o nakakadagdag pogi points, kung minsan din pala ito'y nagdudulot ng problema. May iba't ibang dahilan para ma-deport ang isang tao mula sa isang bansa. Pwedeng illegal alien siya, may mga dalang kontrabando, o hindi kaya hindi umasal ng tama. Pero ang aktor mula sa Dubai na si Omar Borkan Al-Gala, nung pumunta kamakailan sa Saudi Arabia, na-deport dahil di mano masyado siyang guwapo. Believe it or not, pwede ka palang ma-deport dahil malakas lang ang iyong appeal. Ayon kasi sa mga kumalat na report sa internet, natakot daw ang mga otoridad sa Saudi Arabia na sa sobrang kagwapuhan ni Omar at ng dalawa pa niyang kasama, baka magkagulo at marami ang ma-inlove sa kanilang mga babae sa Saudi. Ang Saudi Arabia kasi kilalang konserbatibong bansa, lalo na pagdating sa kanilang mga kababaihan. Ngunit dahil din sa naturang pangyayari, si Omar naging instant international celebrity. First day, two Chinese people that were walking and they recognized my face, so they asked for taking a picture and they were like forcing me on taking pictures. So I accepted the picture and I took a picture with them. They were good people. I like them. Now I start noticing a lot of people recognizing my face when I go out, especially like in the malls and the crowd places. There's a lot of people like noticing me. There's a lot of people taking pictures with me, and that feels amazing, to be honest with you. It's just great. It's a surreal experience right now. We don't know how to explain it. All of a sudden, you get calls from different parts of the world, and then all of a sudden, things that are happening is just insane. How it just spread, and your whole world just turned upside down almost overnight. Nakakakilig yung itsura niya, gapo. Para siya artista. Kaya ng Middle East na nandito yan kasi pogi yan mga anak ng babae. Gapo. Pati nga ako, kalalaki ko tayo, nakakita ko sa kanya. I have the body for the model. I'm a tall guy. I'm 6'4". So I tried it and I liked it. I tried to be a model. I tried to pose in front of the camera, and so I just kept going on it and make it better and better. Yeah, I'm single. Oh, I give love. Whoever gives me love, I just give love back. Whoever say I love you, I say I love you too. For me, if I take everything easy in life and I don't let any negative stuff affect my personal life, I think I'm always gonna look good. I'll always keep smiling on my face, and smile never hurt. I love you guys. I really appreciate your love. I really appreciate the support that you guys given me, and mahal kita and salamat. Para sa iba, biyaya ang pagiging macho guwapito. Akalain mong para naman sa ilan, problema pala ang pagiging ganda lalaki. Sa taas niyang 5'8", balingkinitang pangangatawan, at mapungay na mga mata, pangarap daw siya ng mga babae at ng mga bading. Meet ang bigotilyong si Kevin. Marami nagsasabi na yun daw yung asset ko, yung bigote ko. Dahil pantay nga daw, ganda daw pagkakatubo. Tapos, yun daw yung malakas na dating sa akin kaya hindi ko tinatanggal. Ang mga nagkaka-crush nga raw sa kanya, nagre-regalo pa. Ito, binigay ito ng birthday ko. Last year lang. Ito, last year. Birthday ko din. Tapos, ito, walang okasyon. Binigay lang niya sa akin to. Kasi, alam niya na mahilig ako sa relo. Siyempre, nakakaya naman kung tatanggihan ko. Pero aminado si Kevin, hindi puro pogi points ang pagiging pogi.
picture ng di mano na na-love at first sight sa kanya. Pag may lumapit sa akin, sabihin nila, "Uy, Pogi, Papa," ganon. Pwede daw bang kunin yung number ko? Yun, ibigay daw nila lahat. May mga pagkakataon din daw na hinaharas siya ng iba niyang mga tagahanga. May nagbanta sa akin. Kasi tawag siya ng tawag, nag-exam ako, nag-quiz, kahit anong ginagawa ko. Basta mayat-maya tawag siya ng tawag. Binababaan ko siya, nagagalit na ako. Wala lang sa kanya. Hindi ko kilala, tapos sabi niya, "Ang isnab mo, bahala ka, sisiraan kita. Kilala ko lahat ng kaibigan mo." Sabi niya gano'n. Nakakatakot. Mga eksperto na mismo ang nagsabi, hindi sa lahat ng pagkakataon, biyaya ang mahilera sa mga pinakagwapo sa balat ng lupa. Siyempre, dahil gwapo ka, di ba? Chances are, maraming hahanga sa'yo. At dahil maraming hahanga sa'yo, yung private life mo, ma-violate na. Ibig sabihin, people will admire you, they will follow you, and therefore, chances are, magiging problema mo ngayon, tinatawag na invasion of your privacy. Of course, you cannot eliminate yung mga may ganong klaseng criminal minds or intent, no? Na sa sobrang paghanga sa iyo, 'di ba? They want to eliminate you from the equation para sila manaig. But this is not normative, ika nga sa ating lipunan. Iba naman ang nangyari sa estudyanteng si Miko. Dahil artistahin, hindi maiwasang dagsain ng mga tagahanga. Opo. Hanggang noon lamang Marso ng nakaraang taon. Walang kaano-ano, may isang hindi kilalang lalaki na nagsaboy ng asido sa kanyang mukha. In that time, may tumawag ng pangalan ko, Miko daw. And sabi, meron daw akong letter. Kinuha ko yung letter, ipipirmahan ko na yung receiving copy. Next thing na naalala ko na lang, bulag na ako. Bigla na lang ako walang makita. Alam ko na may binusa sa akin, may binusa mukha ko at alam ko na asido yun. Kung hindi man siguro insecurity sa itsura ko yung dahilan, hindi naman siguro asido ang gagawin sa akin. Pwedeng saksakin na lang ako o kaya barilin. Sa isang iglap, ang dati niyang maamong mukha, nalapnos. Napinsala ang kanyang kanang mata. At tuluyan ang nabulag ang kaliwa. Dahil sa nangyari, kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Immediate reaction, gulat. Gulat ako na ang daming taong ko iningatan yung mukha ko kasi alam ko yun yung puhunan ko. Sa isang iglap, parang nasira lang siya. Nang hindi ko pa alam yung dahilan. Pero sa tulong ng ilang kaibigan, nung nakaraang taon din, unti-unting naayos ang kanyang nasirang mukha. Matapos ang 4 na fractional laser surgeries, heto na si Miko ngayon. Para mawala ang kanyang mga peklat sa mukha, patuloy niya itong pinapahiran ng gamot. Upang hindi mahalata ang kanyang mga peklat, palagi siyang nakasombrero. Kailangan din niyang magsuot ng shades dahil sa sensitibong kalagayan ng kanyang mata. Dumadating talaga sa pagkakataon na nangihinayang ako sa nangyari. Na pag pinakikita ko yung dati ko itsura. Pero tanggap ko na kasi. Tanggap ko na yung kung ano yung nangyari. Siguro may dahilan yung Diyos kung bakit ito nangyari sa akin. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Bukod sa balak niyang tapusin ang kursong Information Technology ngayong pasukan, rumaraket din siya ngayon sa pagga-graphic design. Yung mga marka sa akin ng pangyayaring ito, hindi ko naman siya ikakahiya. Hanggat nakikita ko siya, nagiging mas matatag ako at nagiging dahilan kung bakit ako naghahangad pa na magising kinabukasan at
magpursige para sa mga gagawin ko sa buhay ko. Dahil ito yung nagpapakita na bawat tao may katatagan tayong binibigay ng Diyos sa atin. At lahat ng nangyayari sa akin, sinusubok niya lang ako at napagdaanan ko siya, nalabanan, nalampasan. Kaya ngayon, eto ako, nagagawa ko pa rin makipag-usap ng nakangiti. Ang pagiging pogi, madalas asset, pero kung minsan liability. Mahal kita and salamat. Pero kung may sigurado, pustahan, marami sa mga kalalakihan hindi aayaw sa problemang ito.